Good morning mga kababayan. Magandang araw sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Maging sa ating mga kababayan dyan sa ibang bansa, magandang araw po sa inyo lahat. Sideways lang natin ng konti ito mga kababayan. May nahuli pa lang nagrarally doon sa Hong Kong mga kababayan. Rally pa more. Tatay Diggs pa kayo. Bring him home, bring him home. Ngayon kayo ang uuwi, kayo ang makukulong dyan sa Hong Kong na sobra yung rally. Hindi yan Pilipinas. Abusado na kayo, sobra na. Ayan, magpahingi kayo ng tulong kay Tatay Diggs nyo. Bring him home. Punta kayo kay Sara Lustay at humingi kayo ng tulong. Huwag kayo pumingi sa Philippine government. Doon kayo sumigaw ng hingi ng tulong para sa inyong kalayaan dyan sa Hong Kong. At ito naman pala mga kababayan, pag-usapan natin ito si isang Gen Z na naman na kongresista na akala mo sobrang galing at sobrang talino at ito yung anak ni Loren Legarda na si Lebeste. Nagpakitang gilas na naman daw siya para siya si Meow Meow at magkakamping na sila ni Meow Meow mga kababayan. Dali lang po mga kababayan, medyo nahulog na akong isang cellphone kasi may ebidensya siya na yung kay Secretary Cabral kinuha niya sa DPWH na walang pahintulot. Ano siya? Department of Justice. Ano siya? Ombudsman. Parang above the law na siya mga kababayan. Paipal nga siya mga kababayan Gusto niya maging senador. May balak na tumakbong senador ito si Lebeste at ito si Meow Meow. Kaya pag-isipan natin lahat mga kababayan at huwag iboto itong taong ito. Nagpapaipal lang ito. Akala mo they are saving for the country pero they are protecting some others thing. Katulad yan sa Ghost Project. Bakit ikaw kumuha ng impidensya dyan sa mga dokumento ni Cabral sa DPWH? Ano ka? Diba mga kababayan? Imbes na isumite dapat yan sa Department of Justice, Ombudsman, o kaya sa Department ni Secretary Dizon mga kababayan. So pakinggan natin ang balita dito sa Bilyonaryo News Channel mga kababayan. Umano ang gawit sa dokumentong hawak ni Congressman Leandro Leviste galing kay dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Handa rin daw siyang ilabas ito. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joan Manalo. Handa raw si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na isiwalat ang sinasabing kopya ng DPWH insertions na ibinigay ng pumanaw na DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Pero ito ay kung pahihintulutan siya ni DPWH Secretary Vince Dizon. Sa isang pahayag ngayong araw, sinabi ni Leviste na September 4 ibinigay ni Cabral sa kanya ang nasabing listahan na naglalaman umano ng proponents ng DPWH insertions sa buong bansa. Inutos daw ni Dizon kay Cabral na ibigay ito sa kanya in the interest of transparency. Mula noon, marami na raw ang nagsasabing ilabas niya ang ibinigay na listahan pero hihintayin niya raw muna ang posisyon ng DPWH dito. Ilalabas niya lang din daw ito sa utos ni Dizon. Dagdag pa ng mambabatas, wide-ranging consequences ang kaharapin kapag isinapubliko ang mga dokumentong hawak niya. Laman daw kasi nito ang mga pangalan ng hindi lang kongresista kundi maging mga senador, executive officials at iilang private individuals. Kaya ipauubaya niya na raw sa DPWH ang desisyon kung ilalabas ba ang mga ito para hindi na rin makompromiso ang kanyang trabaho bilang miyembro ng Kamara. Nauna na raw na ipinakita ni Leviste sa Independent Commission for Infrastructure at Office of the Ombudsman ang mga nasabing dokumento. Makatutulong naman daw ito sa kasalukuyang investigasyon ayon sa dalawang institusyon. Ang push for transparency naman anya ni Dizon ang naging dahilan kung bakit napasa kamay ni Leviste ang mga dokumento. Ayon mismo sa mambabatas. Sa huling monitoring, wala pang pahayag si Secretary Dizon tungkol dito. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel. Naniwala ba kayo doon mga kababayan na may alam si Secretary Dizon doon sa sinasabi ni Leviste mga kababayan?
imposible yan ang sinasabi niya, mga kababayan. Bakit sa kanya ibigay ang ebidensya? Hindi naman siyang ano ng ICI, tapos ibibigay sa ICI. Di kontaminado na itong ebidensya na hawak-hawak niya, diba mga kababayan? Pakinggan natin ito si Attorney Bueno, isang Batikan na abogado, mga kababayan, at isang magaling na abogado. Pakinggan po natin ang kanyang salaysay, mga kababayan. Ang kongresista mula sa Batangas na parang lumalabas na walang permiso at the procurement of the documents were made with force, no? Dahil nasugatan daw sa daliri itong si Yusek Cabral. Okay, pag-usapan natin yung prinsipyo tungkol sa exclusionary rule na nakalagay sa ating saligang batas. Sa sistema po ng batas sa Pilipinas, ang Bill of Rights, Article 3, Section 2 at 3 yan, ang nagsisilbing pangunahing proteksyon ng bawat individual. Sinasabi dito na anumang ebidensya na nakuha ng labag sa karapatan laban sa hindi makatwirang paghahalughog at pagsamsam ng mga dokumento, tinatawag nating unreasonable search and seizure, ay hindi po yan pwedeng tanggapin bilang ebidensya sa anumang legal na proseso kahit gaano pa kaganda pang prenisinta mo yan sa hukuman. That is inadmissible, diba? So kasi illegally obtained. Okay, pag-usapan natin yung prinsipyo tungkol sa exclusionary rule na nakalagay sa ating saligang batas. Sa sistema po ng batas sa Pilipinas, ang Bill of Rights, Article 3, Section 2 at 3 yan, ang nagsisilbing pangunahing proteksyon ng bawat individual. Sinasabi dito na anumang ebidensya na nakuha ng labag sa karapatan laban sa hindi makatwirang paghahalughog at pagsamsam ng mga dokumento, tinatawag nating unreasonable search and seizure, ay hindi po yan pwedeng tanggapin bilang ebidensya sa anumang legal na proseso kahit gaano pa yung kaganda pang prenisinta mo yan sa hukuman. That is inadmissible, diba? So kasi illegally obtained. So ngayon pag-usapan natin yung doctrine of fruit of the poisonous tree, yung lason na puno na nakuha sa pamamagitan ng iligan. Inersa, intimidation, kinuha mo ng konsep. Kung yun paraan ng pagkuha ay madumi o labag sa ating batas, ang ebidensyang nakuha, yung bunga ng puno, ay itinuturing na lason. Kahit pa naglalaman yung Cabral list na mga pangalan ng mga kurakot na opisyal, hindi ito magagamit sa korte, no? O any quasi-judicial body kung ito ay nakuha sa pamamagitan ng pisikal na dahas o pakikipagbuno na nagresulta sa sugat sa daliri ni Cabral. Ayan, may sugat dito si Cabral, dito dito. Dahil doon sa matalim na gilid ng papel. Nasugatan na din ako ng araw dyan, isa ganyan. Pagkuha ng papel, matigas yung papel. Bumakot, sugat. So, para sa isang ebidensya, ay maituring na competent evidence. No? Kasi minsan sa husgado, pag illegally obtain ng evidence mo, sisikaw yung kalaban. Objection, Your Honor. Sabihin, the evidence is incompetent. Dapat kasi karapat-dapat yung ebidensya. Nakuha dapat sa pamamagitan ng tamang legal na paraan tulad ng subpoena, warrant, no? O voluntaryong pagsuho ng mga dokumento. Hindi yung puwersahan mo kinuha doon sa loob ng kwarto kahit ayaw ibigay sa iyo. Nagkasugat-sugat tuloy yung daliri ng tao. No?
Kung ginamitan ni Congressman Leviste ng pisikal na puwersa ang pagkuha ng mga dokumento, hindi lamang siya basta nakahanap ng ebidensya. Pwede siyang managot sa krimen sa ilalim ng Article 286 ng ating revised penal code. Bakit? Nasagwatan yung ali dito, yung namayapang DPWH Undersecretary. O mababang uri ng pisikal na sugat dyan. Yun. Ang makikitang ebidensya ng benda sa daliri ni Yusek Cabral, ang namayapang si Yusek Cabral, sumalangit ng mga kanyang kaluluwa, sa Senate Blue Ribbon Committee ay nagsisilbing prima facie. Ibig sabihin, malinaw na batayan na nagkaroon ng pisikal na komosyon. Ang sugat na ito ay isang malaking hadlang sa prosecution. Dahil pinapatunayan nito na ang mga dokumento ay hindi binigay, pwede siyang managot sa krimen sa ilalim ng Article 286 ng ating revised penal code. Bakit? Nasagwatan yung ali dito, yung namayapang DPWH Undersecretary. O mababang uri ng pisikal na sugat dyan. Yun. Ang makikitang ebidensya ng benda sa daliri ni Yusek Cabral, ang namayapang si Yusek Cabral, sumalangit ng mga kanyang kaluluwa, sa Senate Blue Ribbon Committee ay nagsisilbing prima facie. Ibig sabihin, malinaw na batayan na nagkaroon ng pisikal na komosyon. Ang sugat na ito ay isang malaking hadlang sa prosecution. Dahil pinapatunayan nito na ang mga dokumento ay hindi binigay ng maluwag sa kalooban ng namayapang undersecretary. No, medyo paepal tong si Leviste, no? Mukhang nagpapasikat, palaging nasa media, mukhang may binabalak, no? Na ambisyon. Kung may na-ambisyon sa 2028, wala nyo kung ano kaya. So, ano ang dapat gawing tamang hakbang ng ating pamahalaan tungkol dito? Dapat magkaroon tayo ng independent evidence laban doon sa tainted evidence, upang matiyak na hindi mababasura ang investigasyon sa flood control mess dahil lamang sa teknikalidad. Dapat kumilos ang Independent Commission for Infrastructure, yung ICI, at yung Senado syempre. Hindi sila dapat umasa sa mga poisoned or maduming dokumento ni Leviste. Considered as poison evidence yan eh. Pinapayagan naman kasi ng korte na tanggapin ang impormasyon kung ito ay muling makukuha mula sa isang hiwalay, independent at malinis na paraan. So, pwede naman kumuha ng independent evidence kapareho nung nakuha niya, no? So, ang dapat gawin siguro is dapat agad mag-issue ng subpoena duces tecum. Ang ICI para sa original digital logs mula sa IT Department ng Public Works o kaya kay Secretary Dizon. Ang malinis na kopya na ito ang papalit sa maduming kopya ng umiepal na kongresista upang matiyak na mapaparusahan ang mga nasa listahan ng namayapang si Yusek Cabral. Yan, dapat malinis pagka tayo ay nagpresenta ng ebidensya sa hukuman, hindi yung kinuha mo tapos by force na po, nasugatan pa yung tao. Hirap yan. Huwag natin gamitin yan. Nagkakaroon lang ng political grandstanding dyan sa sistemang ganyan. So dito, dapat kasi natin suriin ang integridad ng nag-aakusa. Sa batas, ang motibo sa likod ng isang investigasyon ay maaaring gamitin upang kutyain, sirain, no, ang kredibilidad nito. Ang mga bali-balita na ang agresibong paglantad ni Congressman Leviste ay bahagi ng kanyang
paghahanda para sa pagtakbo sa Senado sa 2028. Siguro upang palitan ng kanyang ina na si Senator Loren Legarda na matagal na dyan sa Senado at nagkakaedad na, di ba? At mukhang siyang gustong ipalit, kaya pumupurma-purma na ngayon, no, ang batang kongresista sa Batangas. Dahil dito, nagbibigay ito ng pagdududa sa layunin ng investigasyon. Nakasama siya. So, para mawala yun, ICI, huwag niyo nang pansinin yan. Sikat lang yan. No? Ang daming ebidensya na pwedeng makuha natin through legal means, not through illegal way of getting the evidence. Kapag ang isang investigasyon ay nakikita bilang political cheater o pagbida-bida lamang, humihina ang tiwala ng publiko at nabibigyan ng mga proponents sa listahan ng pagkakataong sabihin sila ay biktima lamang ng prosekusyong politikal. So wag nating hayaan yan na may pumasok na umeepal na isang politiko, no, to serve his own personal political interest. Iwasan natin. May commercial pa si Papa Grab. So maraming paraan para makakuha ng ebidensya, no, na that will be treated as admissible, no, ang evidence sa korte. Dito yung pagkamatay ni Yusek Cabral nung isang araw, itong buwan na to, ay hindi nangangahulugan ng pagtatapos ng usapin. Siyempre, no, ngunit nagbabago ang labanan dito. Kasi yung death extinguishes the criminal liability but not the civil liability arising from law, contracts, quasi-delicts. Alam nyo, yung pagkamatay ni Yusek Cabral ay hindi nangangahulugan na patay na rin, no, yung kaso niya. Ang namatay lamang dito ay yung kanyang criminal liability but not the civil liability arising from law, arising from contracts, arising from quasi-delict. So, yung civil liability not arising from the crime ay pwede magpatuloy dito at hahabulin ng gobyerno ang kanyang mga naiwang ari-arian. Okay? Sa parte naman ni Congressman Leviste, although namatay na nga si Yusek Cabral, maaari pa rin kasuhan ng Estado si Leviste para sa pamumuwersa o pananakit. Ang kanyang pagharap sa Senado, no, ni Cabral at ang kanyang benda sa daliri ay bahagi na ng opisyal na record at magagamit pa rin kahit wala na siya. Okay? Maaari pa rin magsampa ng kasong Grab ang ICI laban sa mga kontraktor at politiko. Ngunit kailangan nilang linisin ang kanilang ebidensya sa pamamagitan ng opisyal na audit sa halip na gamitin ang mga dokumentong nakuha mula sa komosyon sa opisina ni Cabral, yung ginawa ni Congressman Leviste. So, narinig po natin mga kababayan, mga kapaps, na paliwanag ni Atty. Bueno na dapat hindi natanggapin ng ICI or Ombudsman ang sampilitan na kinuha pala ni Leviste, yung dokumento ni Undersecretary Cabral. Talagang nagpapaipal ito. May plano nga na tumakbo bilang senador pero hindi tama ang kanyang ginagawa, mga kababayan. So sa darating na eleksyon 2020, talan nyo na mga kababayan, huwag nyo nang iboto ang ganitong klaseng tao. Dalawa sila, yung si Barsaga at itong si Leviste, mga kababayan. O siya, sige, maraming salamat sa inyong panonood. Please like and share and comment down below, mga kababayan. So ingat-ingat po kayo, mga kababayan, ating mga kababayan yan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Ingat po kayo at huwag po kayo sali ng sali sa rally. Aking muling paalala po sa inyo, katulad naman dyan sa Hong Kong, may nahuli na naman, rally ng rally. Hindi makakatulong sa inyo yan, mga kababayan. O siya, sige, bye bye, God bless us all.